Ipinag-uutos po ba talaga ni Jesus na kapuotan ng ama, ina, asawa, anak at ang sarili para maging tunay na alagad niya? Ito po ang pagmumunian natin ngayong araw. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Brothers and sisters, kinailangan ko pang basahin at suriin ang iba't ibang pagsasalin sa Pilipino ng kakaiba at mapanghamong ebanghelyo natin ngayong araw. Sa bersyon po kasi ng Magandang Balita Biblia ng Lucas 14:25-33, ang nasusulat ay ganito: ang pagiging alagad. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sarili niyang buhay ng higit sa akin." Pero hindi po ganito ang pagkakasulat sa halos lahat ng English versions ng Luke 14:26. Sa English versions ay ganito: "If anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple." Ang ginamit na kataga po ay hate or hating, na sa Pilipino ay puot o suklam. Ang literal na pagsasalin kung gayon ay ganito: ang sinumang pumarito sa akin na hindi napupuot sa kanyang ama at ina, asawang babae at mga anak, mga kapatid na lalaki at babae, maging sa sarili niyang buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. And brothers and sisters, ganito nga po ang pagsasalin sa iba namang versyon ng Filipino Bibles, tulad ng sa Ang Salita ng Diyos at ng sa Ang Bagong Tipan Filipino Standard Version. Paano po ngayon ito? Talaga po bang ipinag-uutos ni Jesus na kasuklaman at kapuotan ang sariling ama at ina, asawang babae at mga anak, mga kapatid na lalaki at babae, maging ang sarili para maging alagad niya? Ang sagot po ay hindi. Hindi po ipinag-uutos ni Jesus na kasuklaman at kapuotan ang inyong pamilya. Ang tawag ng mga Bible experts sa ganitong klaseng pangusap ay hyperbole. Ang hyperbole ay ang kapansin-pansin na exaggeration. Hindi nais na nagsasalita nito na maging literal ang pag-intindi sa kanya, at alam ito ng mga nakikinig. Kaya kung matagumpay ang komunikasyon nila, alam ng lahat na ang literal na nasabi ay isang labis-labis na pangungusap or overstatement, at ang epekto ay hindi para mangusap ng isang kaisipan o proposisyon, kundi para makapukaw ng damdamin at pagsusuri. Brothers and sisters, maraming ganitong hyperbole sa Biblia. Tulad halimbawa sa Mateo 5:29-32, kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Brothers and sisters, ito ay hyperbole. Hindi ito dapat literal na gawin. Simple lamang po ang mensahe ng Ebanghelyo ngayon kung titingnan natin ang Ebanghelyo ngayon bilang isang hyperbole. Ang mensahe ay ito: God first. Ang Diyos ay una sa lahat. Ang Diyos bago ang lahat. Ang Diyos muna.
Paliwanag nga po ni Pope John Paul II, now Saint John Paul the Great, ang desisyon na sumunod kay Jesus ay nakaugat sa buong pusong pagpili sa Kanya. Kung hindi tayo naakit ng mukha ni Kristo, imposibleng sumunod tayo sa Kanya ng buong katapatan at katatagan. Ito ay dahil mahirap ang dinaraanan ni Kristo. Mayroon siyang mga mahigpit na hinihiling at may kabalentunaan ang Kanyang patutunguhan, ang krus. Ipinagdidiinan dito ni Lucas na ayaw ni Jesus ang pakikipagkompromiso at ang nais niya ay ang katapatan ng buong pagkatao, ang kahandaang bitawan ang galimgim o nostalgia ng nakalipas, ang kahandaang itatwa maging ang mga naisin ng pamilya at kahandaang talikuran ang mga pag-aaring material. Kaya kung tutuusin, tama rin ang translation na ganito: hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Tama rin po ang ganong translation dahil ang mensahe sa madaling salita ay ito: ang Diyos ang pinakamahalaga, ang Diyos ang dapat na pinakamamahal at may pinakamataas na halaga sa lahat. Importante po itong mapagtanto ngayon pa lang ng mga nais maging alagad ni Jesus. Dahil kung hindi Diyos ang una, kung hindi Diyos ang pinakamamahal, at kung hindi Diyos ang pinakamahalaga, napakadali po ang maligaw, napakadali ang manghina at napakadaling makipagkompromiso. Hindi natin kakayaning magsakripisyo. Hindi natin kakayaning magtagumpay na ipatayo ang klase ng buhay na nais ng Diyos sa atin, ang kabanalan. At hindi natin kakayaning makipagdigmaan para isulong ang pinaniniwalaan. Ika nga ng Ebanghelyo ngayon, ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutsain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo na mauupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya, gamit ang 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Brothers and sisters, mahirap ang maging tagasunod. Mahirap ang maging tagapagsilbi kay Jesus dahil mahirap panindigan ang desisyon na ang Diyos bago ang lahat. Naroroon lagi ang tukso na iayon ang kagustuhan ng Diyos sa kahinaan ng tao. Ang tao na ang nagbibigay ng limitasyon sa panuntunan ng Diyos. Hindi po pwede ito. Ngayon pa lang, dapat pong umupo muna upang magplano at magkwenta kung ano ang sukli. What is the cost of discipleship? Pero brothers and sisters, kaya po ito. Kakayanin natin na sundan si Jesus. Ang payo ni Pope St. John Paul the Great ay ganito: hayaan nating gumalaw sa ating mga sarili ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng liwanag at pagmamahal ni Kristo. Mahumaling tayo sa kaisipan na si Jesus ay gumagalaw sa mga puso na naglalayong maging ganap at totoong alagad, at talikuran ang pagiging kontento na laging may kulang o kakulangan. Brothers and sisters,
akmang-akma dito ang salmo ngayon. Psalm 27. Ang Panginoon ang aking tanglaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging nais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. And brothers and sisters, marami po ang nakakapagpatotoo dito. Noong nakaraang buwan, October 11 to 13, 2024, nakasama ako sa pagpupulong ng mga tagapagsilbi ni Jesus na galing pa sa iba't ibang panig ng mundo. Nasaksihan ko roon na mayroon talagang mga tao na buo ang puso at pagpapasya na ihanda ang mga sarili na magpasugo kahit patalikdan ang komportable nilang pamumuhay. Mga taong nagsusumikap na kahit ano pa ang kapalit, ang kagustuhan ng Diyos ang dapat mauna. At yaon, ang pagtupad sa ganitong pagpapasya ang nakapagpapasaya rin sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Ama, maraming salamat sa inyong pangungusap na kakayanin namin na sundin ang inyong kalooban. Kayo ang aming ilaw. Kayo ang aming tanglaw. Kayo ang aming tagapagligtas. Patawarin po ninyo kami na sinusuko namin ang aming mga sarili sa aming kakayanan at kahinaan, imbis na ipagkatiwala ito sa inyong lakas at kapangyarihan. Tulungan po ninyo kami na magpasya araw-araw na unahin ang inyong kalooban bago ang lahat. Tulungan po ninyo kami na dalhin ng may pagmamahal at pinaglalaanan ang aming krus sa araw-araw. Inihahabilin namin muli ang aming ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at ang aming sarili para sa iyong awa, proteksyon at pagpapala. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.